Guys, alas 6 na lang hapon dito ngayon sa amin. Ang tingnan natin yung mga nakuha natin ngayon na mga mobil or yung cabinet ba. Alam nyo, naghihintay lang talaga ako na makakita ng mga libre na mga gamit namin dito sa bahay or mga ipinamimigay ng mga German dito dahil alam nyo naman, we are living simple life lang talaga dito sa Germany and hindi naman kami mayaman. So, mostly, yung mga gamit namin dito at mga like cabinet, if kailangan ko ng cabinet is naghahanap lang ako ng mga libre dahil marami namang ipinamimigay dito. Minsan maganda pa dahil hindi na nila ginagamit yung kanilang normal water. Hindi na nila ginagamit like maganda pa yung kanilang gamit tapos papalitan na nila ng bago. So, ako na walang pambili so naghihintay na lang ako na may mga ipinamimigay na libre. Ito, 2 ligi stall or kanang pwede kang mag-ano ba, higda-higda na stall. So, may puti at saka yan dark brown kulay niyan. Tapos, meron din halakaw, anak! May baka nung aming kapitbahay. O, ang lapit ng baka. Meron kaming table. Hindi ko alam if where I will put it. Maybe there in the cement shots. Near in my garden house. I don't know. And this is the cabinet na yung cabinet is sobrang maganda pa yung cabinet. Kaso, kulang siya ng stand. Kulang na isang stand. Pero bibilan na lang namin ito ng bagong stand. Ayan. Ang ganda pa nito. Yan o. Alam na yung sa loob. Sobrang ganda. We have new cabinet, anak. And this is ito yung 9. And ito yung mga tatlo lang siya na mga stool or kanang upuan. Ano daw siya? Magpicture siya doon sa cow. He wants to make picture on the cow. Tapos, tingnan nyo yung aming, pakita ko pala sa inyo, ito yung ginawa namin kahapon. Yeah, hindi ako nag-video, pero grabe, ang dami kong nilinis kahapon. Itong surface namin, itong mga stone. Simula nung lumipat kami dito, hindi ko pa talaga ito nalinis ngayon lang. And so far, ang ganda ng resulta. And nag-fire din pala kami kahapon, kaso na-fire, basta, what is? Fire pit. Besides that, in English. So we will put down, we will try the cabinet. What are you making, Ethan? We put a lot of bigat pala nito. So, dadalhin namin ito sa taas. Hello everyone! Welcome again to another vlog. Alam nyo, ang oras ngayon dito is already almost 7, mga 6:40. I think 6:40 na ng gabi. Pero, ngayon lang ako nag-vlog dahil matagal akong hindi nakapaghawak ng aking camera. And, ang gagawin ko ngayon is itatanim ko ang aking mga zucchini. Alam nyo, itong mga zucchini, ang bilis niyang yung kanyang roots is mabilis mabali. And, may 3 akong zucchini na nabali ang mga roots. So, kailangan ko na siyang i-transplant para mas maitanim ko siya ng very, very long sa kanyang roots. Para matabunan roots sa kanyang itong stem niya, para matabunan ko yung kanyang stem. And ang problema din pala, kaya itatanim ko na siya ngayon is, kung nakikita nyo, almost lahat ng aking mga zucchini ay magsisimula ng mamulaklak. So ngayon, aagapan natin yan. Hindi yan siya pwedeng mamulaklak dahil sobrang aga pa and hindi pa nga siya naitanim. Matagal ko na kasi itong na-transplant, mga more than 1 month na-transplant na isidling, mga more than 1 month na. Kaya ayan, magsisimula na silang mamulaklak. And si asawa, kung naririnig nyo, rasin miyan. Rasin miyan is
lawn mower. So, itong iba dito parang kalabasa. Ito siya. Ang problema ng aking ibang mga gulay dito, walang pangalan. Yan yung sinabi ko na nababali siya. Dahil yung kanyang stem is sobrang haba. Ayan, nababali siya. Meron pa, parang 3 yung nabali. Ayan, o, tingnan nyo, o. Pero hopefully, kapag ilagay ko na ito sa lupa is, ano na ito siya. Maagapan siya. So, ngayon, medyo madami-dami itong ating itatanim. 2, 4, 6, 8. Wala, madami na talaga. Pero naman, we will see naman kasi kung ano yung magsusurvive, ilan yung magsusurvive dito. Kasi nga, mayroon tayong 3 na nabali na. Nasasayangan kasi ako nung nabali kasi medyo malalaki na siya. Hindi siya magkasya dito. Medyo malalaki na, so nasasayangan ako. Kaya itanim ko talaga ito lahat kahit na napakadami nitong aking mga zucchini. So magdala tayo ng ating pang sanggot. Pang kubkub sa ating garden kasi kailangan natin siyang ibaon ng mas malalim. So ayan, dadalhin na natin ito sa garden. Meron din pala akong itinanim dito kanina na mga petchay katabi ng ating kohlrabi. Itong kohlrabi medyo malalaki na siya. Kailangan siguro mas ibaon pa ito. Medyo malalaki na siya. So meron tayong 6 na kohlrabi dito. Tapos may isang linya dito na puro petchay. So itinanim ko kanina dahil umuulan kanina, kaso nung mga hapon na medyo uminit naman, pero okay na to. Na ano na ito, hindi na natin ito kailangan bisbisan ngayon dahil kanina pagtanim ko nito is nabisbisan ko na din ito siya. So ayan, tatanim na natin yung ating gulay. Yung tataniman ko sana is sobrang dami ng mga maliliit na mga sagbot or mga weeds. Kaya gagamasin ko muna ito bago tayo makapagtanim. Para naman malinis itong ating tataniman ba. Maganda kapag malinis. So, gagamasin ko muna ito bago tayo makapagtanim dito. Ito pa lang dalawa dito is garlic. So, hindi ko ito siya tatanggalin dahil mag-harvest ito parang August pa. Matagal kasi ang garlic, mga 9 months. Ko alam kung mayroon na ba itong laman. Napaka mukha namang malaki yung puno. So ayan yung itsura niya. So ngayon itatanim na natin ito dito ngayon. Ang ingay ng ng lawn mower si asawa. So ngayon itatanim na natin ito dito. Ito yung nabali. So lakihan din natin ng space dahil itong mga zucchini ay lumalaki sila. Shvia English Ethan Shvia Warum Shvia Oh, careful. Yeah, Mama, eat a tree. Yeah. This is immer schwer. Yan si asawa busy. So, ayan na yung ating mga zucchini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang 8 zucchini yung ating nalagay dyan. Hopefully, kung hindi naman, hopefully tutubo yun lahat. Kung hindi naman is marami pa naman tayong extra na kapag isasali natin or i-exchange natin dito. Kukuha
kuha tayo ng mga dayami. Dadagdagan ko ng dayami yung aking garlic at saka onion dahil manipis lang pala yung dayami na parang uulan ngayon ay medyo madilim na. Maaga pa lang kasi mga hindi pa nga nag 7 or hindi pa nga nag 7 madilim na, usually may super sunny pa ngayon. So nandito yung ating mga dayami. Kukuha tayo para ilagay natin doon sa ating garlic tsaka onion. Ayan o. May nakahanda na talaga kami dito na dayami. Nakuha din namin siya. Ito siya ng libre. So, tamang-tama ilagay na natin ito sa garden. Ilagay natin sa ating garlic at saka onion. Para maprotektahan sila sa init at saka sa sobrang lamig. Pero hindi naman masyadong malamig ngayon dito sa amin. Hello, Ziri. Ja, fine. Dein Netz wird sonst eingewärmt. Nilagyan ko na pala yung iba. So, ito na lang mga naiwan. Lalagyan natin. Meron din pala tayong garlic dito. So, ito din is dadagdagan ko siya. Meron na naman akong nalagay dito noon. Pero dadagdagan ko siya. Para mas protected siya sa init at saka sa ulan. Next week kasi is maulan na dito sa amin. Ito kasi yung garlic ay hindi nila gusto yung basa yung kanilang surroundings. Kailangan talaga sila protektahan. Tingnan nyo, oh, may mga slugs na dito papunta yan sa aking salad. Mabuti na lang at may net akong nilagay. Papunta na yan sila. Shun unterwegs in my salad. Yan, may salad at saka upo. Sige, go down. Papa, ano na pala? Umuulan dito sa amin ngayon. Maaga pa. Even egg. Ethan, you will fall. Go, gimal to Papa. So, punta tayo dito sa ating mga itinanim or isinidling. So, ngayon nga is meron na tayong iilan na itanim sa garden. Hindi pa kasi talaga, ano nangyari sa aking mata? Hindi pa kasi talaga pwede na ilabas ito sila lahat dahil nga ngayon is sa gabi is not bumababa pa, under 10 pa. And then the next week is ano pa dito sa amin. Malamig pa, mga middle of May, pwede nang ilabas yung ibang mga pananim. So, pakita ko sa inyo yung aking ibang mga pananim na yung iba is tumubo, yung iba is hindi talaga. So, yan. First is itong aking mga paprika na simula nung itinransfer ko siya, hindi na talaga siya tumubo. Another one, dito tayo. So, ito pa din yung ibang pang mga pananim na grabe, sobrang liit. Ito yung aking red cabbage. Gusto ko kasi magtanim ng marami nito dahil gusto ko siyang i-ferment. Meron din ako mga paprika dito na ganun pa din yung unang mga dahon ay nag-yellow, na sunburn. Pero tingnan nyo naman itong aking ampalaya. Ready na itanim sa labas. Kaya lang hindi ko siya i-risk dahil nga itong mga ampalaya is kailangan talaga ng mainit or warm. Dito warm naman sa umaga pero kapag gabi, yun nga sabi ko, kapag gabi is sobrang malamig pa. So ito pa yung ating mga halaman dito. Ito is mga malalaki na ito. Yung iba is kailangan ng i-transplant pero hindi ko sila ginalaw dahil ayaw kong matulad nung iba, katulad nung aking mga paprika. Maliit pa, itinransfer ko na. Ang nangyari, hindi siya lumaki. Parang na-shock yung plant na maliit pa, itinransfer ko na. Ito pa naman is mga Filipino gulay. Like, meron akong purple na okra dito. Meron akong alugbati. Itong alugbati, pwede na ito i-transfer. Meron akong, ito siya is mga kalabasa. Kalabasa natin ito. At ito is another mga sitaw na mahahaba. So, excited ako niyan magtanim ng sitaw na mahahaba. Dahil nung nakaraang taon, hindi ako nakapagtanim niyan. And dito, tingnan nyo naman, oh, ang gaganda ng tubo ng mga opo. Kaya hindi ko siya talaga ginalaw siya dyan.
Dahil ang gaganda ng tubo. In the next days, bago ko siya, mga 2 to 3 days bago ko siya itanim sa garden, yan na ilabas ko siya, parang i-givont, anong pangalan ng givont? I-used to be ko siya sa araw bago ko siya itanim sa garden. So, dyan lang muna yan siya. May ilaw naman dito. And ito, I think itong mga maliliit is mga talong yan, and another na mga okra. Ang dami. Meron tayong mga maliliit na naisidling dito. This is hunig melone, o yung parang cantaloupe. Tapos, ayan, yun yung spring onions na nabili ko. Parang 3 lang yung tumubo. Ano ba yan? Ang dami kong sinidling. Ito naman is yung parang citronen, lemongrass. And ito, parang ito yung sayuti ko. May 3 tumubo. And yan is paprika pa din yan.